Good, good morning mga idol. Dito tayo ngayon sa ating Toyota Revo BX200 manual. So ang issue natin ngayon ay sira yung ating crankshaft pulley. Maingay na siya. So ginawa muna natin ngayon, tinanggal muna natin lahat ng belt, pati yung pan tinanggal natin. Then subukan natin kalasin itong crankshaft. Paano kaya natin tanggalin to? Ito kasi yung tornilyo nya, may tornilyo dito na malaki. Ayan. So papalitan natin itong ating to ano, sira na. Ayan. Dapat kasi dikit yan. Ano, sira na. Buuin natin. So kailangan natin tanggalin muna ito. So gamitin natin yung trick na tinuturo sa YouTube sa ating mga idol sa YouTube. Merong iba gamit ang belt, meron naman ika-crank siya, no? Yung isang pihit ng susi para matanggal siya. Gayahin natin yun. So yan po mga idol, gagamitan natin siya ng crank trick. Kakrank natin isang beses para matanggal yung tornilyo dito sa may crankshaft. So naglagay tayo ngayon dyan ng socket. Yan. Matanggal natin yan. Hindi kaya ng ano, ng belt trick. Number 19 nga pala yung socket dito. Ayan nga ito, tanggal na. Dali lang nahugot. So yan mga idol, natanggalan natin yung ating wala na, oh, sira na talaga, oh. Tanggalan natin yung ating crankshaft pulley. 1RC ito mga idol, 1RC. So bibili tayo ngayon ng pyesa. Alam ko mga sa 1,000 mahigit to. 1,000 mahigit. Yan, kalas na. So ito mga idol ang ating papalitan. Itong buo na to. Ito yung pulley. So iikot tayo ngayon dito sa bayan at maghahanap nito. Sige mga idol, balik tayo pagka nakabili na tayo. So ayan na nga mga idol, dumating na yung ating in-order na crankshaft pulley sa Shopee. So pagkaraan ng 1 linggo mga idol, yun, nakabili tayo ng crankshaft pulley sa Shopee. Sa Shopee na ako bumili kasi dito kasi sa amin sa Zamboanga doble yung presyo mga idol. Ang benta sa akin dito 3.5, ang pinakamababa is 2.9. Bale, dalawang tindahan lang yung merong benta dito. Yung isa 2.9, isa 3.5.
Tapos yung brand is ano pa, tawag dito, Redline. So ang binili natin is Mikoshi. Ngayon mga idol, I believe Japan po ito, Mikoshi. So ito yung replacement. Ayan mga idol, ito naman yung stock, yung original pa ito yung luma. Ayan mga idol. So upon inspection, pareha sila, parehas yung size, parehas din na 5PK. Yan mga idol. So pwede na nating isasalpak ngayon ito. Tambay yung rebo natin ng isang linggo dahil lang dito. Yung iba kasi ang last resort nila is wini-wielding nila to. No. Kaso lang kapag hindi perfect ang pagkaka-wielding, syempre hindi perfect yung ikot. Kaya hindi maganda yung performance kapag hindi maganda yung pagkaka-wielding. Last resort lang naman yun kung talagang wala kang mahanap. Papa-wielding mo talaga sa mga magagaling mag-welding. Pero since meron tayong nahanap sa Shopee, ito nabili ko sa Shopee ng 1.6 free shipping na mga idol. Free shipping 1.6 ang pinakamura sa Shopee. Ang laking diferensya, no? 2.9 1.6, dalawang 1.6 3.2. So lugi ka talaga, taga ka talaga. So bili na lang online. So ngayon ay mag-assemble na tayo ng ating crankshaft pulley mga idol. Shoot. DIY tayo mga idol kasi natin kasama. Yun, kuha ka rin. Dapat matimingan mo talaga yung lock. So yan mga idol. So dapat ganyan, pantay siya. Yung sa alternator tsaka ito dapat pantay yan. Yan siya. Yan mga idol. Kagabit na natin yung tornilyo. Lugar. Kailangan natin ang belt clip dito.
hindi sumabay. I-belt check natin yan. So ngayon mga idol, higpitan na natin itong ating crank pulley. Gagamitan natin siya ng belt trick mga idol. Belt trick ang gagawin natin para maipigpitan natin sa ating crank pulley. So yan mga idol, tingnan nyo po kung paano natin gagawin yung belt trick. So dapat sa pulley mga idol huwag nyo ilalagay sa other dapat nasa pulley po pag magpapaigpit po kayo pulley na pulley. Ayan. So higpitan muna natin para mag-lock yung belt mga idol. Saka natin gagamitan ng torque wrench. So ngayon higpitan na natin para mag-lock yung belt. Dapat mag-lock yung belt. Mag-lock yung belt. Maipit yung belt. Dapat maipit yung belt mga idol. Lock na natin. So yan, pag mahigpit na mga idol, mahigpit na gamitan na natin siya ngayon ng gamitan na natin ng dito, torque wrench. So base sa specification, ang torque niya ay nasa 200 Newton meter or 148 foot-pounds. So yan mga idol, kunin natin siya ngayon. Naka 200 yan. Yan natin kukain natin. Yes. Tigas. Yun. Narinig niyo yung mga idol. Yun ay 200 Newton meter. Grabe. Hirap. So napagpitan na natin mga idol gamit ang belt trick. Yan. Unahin natin ibalik mga idol yung unahin na natin ibalik itong tawag dito, alternator belt. Ito mga idol, mag-adjust muna tayo sa belt, pero later na. Ikabit muna natin yung pan.
Higpitan na natin itong mga tornilyo mga idol. Hindi siya masyadong higpit kasi plastic po yan mga idol. Ito lang. Ang sakto lang. So ayan mga idol, nakabit na natin lahat ng belt, nahigpitan na natin yung ating mga tornilyo, inspect na natin. So yan yung ating alternator, okay na, kabit na natin. So magra-run engine tayo mga idol. So yan yung ating voltmeter, nasa 22.2 volts yung ating battery. So dapat pag start natin nasa 13.5 to 14 volts yung ating voltahe para malaman natin na gumagana yung ating alternator. So ready, start na natin mga idol. 1, 2, 3. Yun, tahimik na siya ngayon, hindi na maingay, wala nang kumakalampag sa ating engine bay. Ayos na yung ating crankshaft pulley mga idol. Ito yung ating volt, 14 volts, 13.9. Server natin mga hanggang sa umabot siya sa kanyang operating temperature mga idol. Ayan. Testing natin mga idol, sara natin. White smoke. 1 week nakatambay yung ating rebo mga idol. So good. Natin makina mga idol. Malik na ba? Hindi naman tayo magpunas mga idol. So ang sunod na project natin mga idol, magpapalit tayo ng valve cover gasket. Pero hindi muna ngayon mga idol. After change oil na lang natin papalitan. Papalit tayo. Or before tayo mag-change oil mga idol. So yan mga idol, normal na yung kanyang takbo, wala nang maingay. Ito yung normal na ingay lang, hindi katulad nung dati na parang may kumakalabog. Ay, hindi mo maintindihan. Ayan. Kaya lang natin umabot sa normal operating temperature. Kanyang so ayan po mga idol yung ating vlog para sa DIY Oakland palit crankshaft pulley. Yan mga idol, sana meron kayong natutunan sa mga gustong mag-DIY. So research muna, saka po tayo mag-DIY mga idol. Sana meron akong naitulong doon sa mga future na mag-DIY sa kanilang mga Toyota Revo. 1RC po itong aking makina mga idol. So
So, Mikoshi, yung brand, Japan. So, mura lang siya, 1.6 lang.